Blue Ribbon Committee hearing. Nakakatuwa po na tuloy po ang legit Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan po ni Subcommittee Marcoleta. Tuloy na po. Ito po ang pinahayag ni Mike Defensor. Ayan. Sa kanyang page, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ang lahat ng ating kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026, Martes. Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Ngayon po ang panawagan. So sa labas po ng Senado. Okay na rin yan kasi ngayon pong araw na to, sinabihan po na tuloy po yung paghihigpit sa Senado. So, ayon po dyan sa sinabi po ng kampo ni Gatchalian, walang papapasukin na bisita. So, hindi na po magkakaharangan lang po. Baka magkatuluyan na po yung talagang gitgitan sa pagitan nila Robin. Alam mo naman si Robin, talagang makikipag-gitgitan yan. Yan po. So, minabuti po ng kampo ng mga legit. So far, sila po ang legit na Blue Ribbon Committee. Bakit po? Dahil sila po ang binoto ng 13 na senador. Yung isa po, hindi pa po legit yan kasi 12 lang yung bumoto dyan. Wala pong quorum. Pero sa pagbaliktad po ni Joel Villanueva, malamang maging quorum na sila. Kaya sinasamantala na po. Ang aaten po dyan ay bukod po sa Brave 18, ayon po rito sa post na to, suportahan natin ang Brave 18, ang karagdagang 14, at ang ating mga senador, Alan at Pia Cayetano, Marcoleta, Amy, Camille at Mark Villar, Padilla, Legarda, Estrada, Go, Villanueva at De La Rosa. So po, wala na po si si Villanueva, narito pa. Kasama pa si Villanueva. Ang wala na si Escudero. Okay. So ngayon, dahil po wala na sa Senado yan, siguro naman, wala nang gitgitan dyan dahil private na yan. Okay. Sana po maging maayos, sana walang lumusob. Hopefully, maging maayos naman yan. At saka, eto po ang katanungan. Paano boss kung biglang ngayong araw, magkaroon sila ng special session? Alam niyo po, hindi po session yung gustong atinan ni Joel Villanueva. Kasi nga, nagpapanggap pa si Joel Villanueva na siya po ay walang kinakampihan. So kung magpapatawag po ng session ay si Win Gatchalian, mawawala po yung kanyang dialogo o mawawala po yung kanyang pambobola na siya po ay walang kinakampihan. Ang sinasabi niya po, pag nagpatawag ang Malacanang ng special hearing. Okay? So, dun po siya atin. Ngayon, sa tingin natin, kailan po nagpapatawag ng special hearing? Yung katulad po ng kung nakapanood kayo kahapon, pinaliwanag ko na po yan kagabi, ng special hearing po, pag mayroong mga importante, yung kailangan po ng bayan na maipasang batas. Binigay ko pong halimbawa nung pandemya, di ba? Wala po sa pondo yung pera para pambili po ng bakuna, pambili po ng mga PPEs, face mask, etc. Wala po yan sa pondo. So ano pong gagawin? Kinakailangan po magkaroon ng espesyal na batas. Kaya po nanawagan po si then President Tatay Digong na magkaroon po ng special session para po magpasa ng espesyal na batas na magpopondo po sa gagastusin sa pandemya. Yan po ang halimbawa ng special session. Okay. Ngayon ang tanong,
Ano po ang ipapasang batas ngayon na kailangan para mag-special session? 'Di ba? Kaya lang kung tutusin wala talaga. Wala namang immediate o napakaimportanteng batas na kinakailangang ipasa agad para kinakailangan mag-special session. Wala akong nakikita. Actually, napag-usapan namin ni Senator Marcoleta yan. Sinabi niya, wala pa namang batas na tapos na sa Senado na very urgent. Yan yung sinasabi ni Peter Alan Cayetano na sabi nyo may naaksaya tayong oras nung hindi sila nagsesesyon. Ano ba yung pinapapasang batas ni BBM? Wala naman eh. Si Antecler, ano yung sinasabi ni Antecler na kinakailangan maipasang batas? Wala naman eh. So wala pong pangangailangan na mag-special session. Maliban na lang kung gagawin nila ang lahat para makapag-special session. At sa tingin natin, kaya ng gobyerno gawin ang lahat. Kaya nilang gawin ang lahat. Napakulong nga. Yun po yung sukatan natin. Kung si Tatay Digong na dating presidente, napakulong nga sa dahig. Si Senator Bato na senador ng Pilipinas, hinahunting kahit walang court order ng Pilipinas. Kaya pwede po silang makagawa talaga ng special na dahilan para magkaroon ng special hearing. Hihintay na lang natin kung ano yan. Meanwhile, habang wala pang special session na hinihingi ang Pangulo, hindi pa rin po makakabaliktad si Joel Villanueva. Bakit ba dong? Hindi ba pa siya pwedeng gawin niya yung katulad ng ginawa ni Chis Escudero? Hindi. Kasi nagpapanggap siya na nasa tama eh. Tignan niyo yung mga pronouncement niya. Kung saan ako ilalagay ng ating Panginoong Diyos. Tignan niyo po yung sinabi ng kanyang konsentidor na ama. Meron sinabi rito si Eddie. Ako po, hindi po to reliyon. Hindi po ako bumabanat sa reliyon. Alam niyo po yan na hindi po ako mahilig bumanat sa mga reliyon. Ang binabanatan po natin yung mga sinasabi nila. Okay. Ito po ang sabi ng kanyang konsentidor na ama. Ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Kita niyo? Huwag daw niyang sundin yung mga politikong kaibigan niya, mga kasamahan niya. Sa madaling salita, may basbas ang panghuhudas. May basbas sa ama ang panghuhudas na gagawin nito ni Joel Villanueva. Huwag kang makinig. Kahit may kasunduan kayo na walang manghuhudas sa inyo. Di ba? May kasunduan yung mga yan. Walang hudasan ha. Ano sabi ni Camille Villar? Paalala lang natin kay Joel Villanueva. Ang mga babaliktad, mas masahol pa kay Judas. Bakit? Si Senator Bato, sinakripisyo niya yung kalayaan niya. Muntik-muntikan na siyang mawalan ng kalayaan. Imagine niyo po kung nahuli si Bato. Imagine niyo po kung si Aplaska. Hindi. Kung papatay-patay po si Aplaska, nahuli po si Bato. Kung nahuli po si Bato, hindi na natin siya makikita. Tapos maririnig ni Bato na babaliktad lang si Chis Escudero tsaka to si Joel Villanueva. Yun po yan. Kaya magdesisyon ka, hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yung andapat manaig. May kasunduan sila eh. Hindi na lang dapat nakisama si Joel Villanueva doon sa natawag pa namin siyang Brave 13. Anyways, talagang ganun eh. Kaya kapanipaniwala na ngayon si Jinggoy. Bakit? Ano sinabi ni Jinggoy? Sabi ni Jinggoy,
Araw-araw, minu-minuto akong inaalok. Mawawalan ka ng kaso. Hindi ka makukulong pag bumaliktad ka. Titignan po natin kasi mas mabigat po. Sa totoo po, mas mabigat po ang kaso nito ni Villanueva at ni Chis Escudero kaysa kay Jinggoy Estrada. Bakit po kapanipaniwala yung sinasabi ni Jinggoy? Eh sabi ni Jinggoy, ang alok sa kanya, hindi ka makakasuhan pag bumaliktad ka. Pag hindi ka bumaliktad, makakasuhan ka. O, si Jinggoy po nakakulong. Yung mga bumabaliktad at may tendensiyang bumaliktad, walang kaso. Hindi makukulong. Grabe, no? O, ayan po. Nadagdagan pa. Bakit mas Judas? Mas Judas pa kay Judas. Kasi nga, si Jinggoy kinulong pa. Para sa mga pinagkasunduan nyo. Eh kung noon pa hindi na kayo sumama, hindi sila nakabuo ng 13. Yun eh. 'Di ba? Okay, kaya talagang masasabi natin, samantalahin na po nila Senator Marcoleta, nila Senator Cayetano, eto pong pag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Kasi po, yun na nga, baka anytime, pag nagkaroon na ng special session, tapos na po ang pamumuno ni Senator Cayetano. Magkakaroon na po sila ng ika-13 Judas. Yan po ang pinakamasaklap. Kaya tayo, wag na tayong umasa dyan, pero manood po tayo bukas. Hanggang kaya natin kasi meron pong lalantad bukas na 14. Ngayon po, matitignan din natin kung tototohanin ni Senator Erwin Tulfo yung bibit-bitin niya. Sa bagay, wala sila sa Senado. Yari siya ron. Pag doon siya ng bit-bit. Okay.